Magandang araw sa inyo. Bago tayo magsimula, isang babala muna. Ang story na ito ay may kasamang nakakadistorbong mga detalye. Kung madali kang maaapektuhan, maaring hindi ito para sa iyo. Pero kung handa ka sa isang madilim at tunay na misteryo, manatili ka. Dahil itong kwento ay siguradong mag-iiwan ng marka sa isipan mo. Ngayon, kung mahilig ka sa kakaiba at misteryosong mga kwento, nasa tamang lugar ka. Kaya kung interesado ka, pakiclick ang like at subscribe sa channel at i-turn on na rin ang notifications para hindi mo ma-miss ang mga susunod na uploads. Simulan na natin. Noong Nobyembre 6, bago sumikat ang araw sa maaagang oras ng umaga sa Quezon City, isang walang buhay na katawan ang natagpuan sa 18th Avenue, Barangay San Roque. Alas 5:30 ng umaga ito nang makitang naglalakad ang mga tao sa kalsada at nagulat sa nakita nila. Kitang-kita na ito ay katawan ng isang batang babae, malamang nasa 20s pa lamang, na nagpapakita ng malinaw na palatandaan ng labis na karahasan at brutalidad. Maraming sugat ang kanyang mukha at dibdib, tila siya ay binaril at walang pakundangan na itinapon sa gilid ng kalsada parang basura lamang. Ngunit sa kanyang huling sandali, may hawak siyang isang mahalagang pahiwatig, isang bagay na kalaunan ay makakatulong sa paglutas ng kanyang kaso. Mahigpit niyang hinawakan sa kanyang mga kamay ang isang paper bag mula sa McDonald's, para bang pinapaalalahanan ng mga buhay na tignan ito para sa mga sagot. Ang katawan ay natukoy bilang si Julian Rodelas, isang batang modelo na may magandang hinaharap. Kilala siya sa kanyang mga malalapit na kaibigan bilang Jaja. Hindi lamang mga bala ang nagwakas sa buhay ni Julian. Walang personal na gamit nang matagpuan siya maliban sa McDonald's paper bag na hawak niya. Sa loob nito ay isang hindi nabuksang double cheeseburger at isang resibo. Ang resibo ay may timestamp na alas 2:30 ng umaga na nagpapakita na binili ito noong parehong araw na natagpuan ng kanyang katawan. Ang maliit ngunit mahalagang pahiwatig na ito ay naging susi sa paglutas ng kanyang kaso. Ayon sa postmortem, hindi lamang siya binaril, siya ay inabuso rin ng maraming beses na nagdudulot ng malubhang sugat sa kanyang pribadong bahagi. Dumanas siya ng hindi masukat na sakit bago ang kanyang kamatayan. Si Julian ay nai-report na nakidnap lamang noong nakaraang gabi ng kanyang pinakamalapit na kaibigan, ang taong kasama niya bago siya mawala. Ang kanyang mga magulang na sabik na naghihintay ng balita ay nabigla at labis na nalungkot nang matanggap ang tawag. Walang magulang ang dapat dumaan sa ganitong sakit, ang mawalan ng anak, at ngayon ay kailangan nilang kilalanin ang katawan nito. Sino ba si Julian Rodelas? Hindi lamang siya maganda sa muka, isang freelance model at part-time talent sa ABS-CBN. Namamayagi siya sa industriya ng pagmamodeling na nagpapakita sa mga magazine covers tulad ng FHM at sa telebisyon. Bukod sa modeling, estudyante rin siya sa Aureliano University, nag-aaral ng hotel at restaurant management. Dahil sa kahirapan sa pera, 3 beses siyang napilitang huminto sa pag-aaral. Ngunit ang modeling gigs ang tumulong sa kanya na magpatuloy. Ibinahagi ng kanyang ina si Lucy Rodelas na pinapangarap ni Julian na makapag-move abroad upang magkaroon ng mas magandang buhay. Para sa batang may ganitong pangarap, tila walang hanggan ang kanyang hinaharap. Noong November 5, 2012, nagpaalam ang kanyang ina kay Julian. Patungo siya upang makipagkita sa kanyang kaibigan, si Alfia Altamirano.
Nasasamahan siya upang makipagkita sa isang producer para sa isang potensyal na oportunidad. Malapit na magkaibigan sina Julie Ann at Althea, halos hindi mapaghiwalay. Madalas silang magbahagi ng damit para sa kanilang modeling gigs at may ilan pa nga na tinatawag silang magkapatid o kambal. Ngunit bandang alas 12:40 ng hating gabi, pumasok si Althea sa Pasay City Police Station, umiiyak at iniulat na si Julie Ann ay nakidnap. Nangyari ito ilang minuto lang matapos nilang maglakad sa Hilpuyat Avenue sa Maynila, kung saan biglang huminto ang isang sasakyan at dalawang lalaki ang sumaklob kay Julie Ann at pinilit siyang pumasok sa sasakyan bago mabilis na umalis. Sa kabila ng pangyayari, nahirapan si Althea na maibigay ang lahat ng detalye, ang kulay ng kotse, damit ng mga lalaki, o malinaw na paglalarawan ng mga kidnappers. Ngunit may isang bagay na tumatak. Ang isa sa mga lalaki ay kamuka ng boyfriend ni Julie Ann. Ilang oras lamang, alas 5:30 ng umaga, natagpuan ng walang buhay na katawan ni Julie Ann. Nakipag-ugnayan ng pulis sa kanya, ngunit hindi siya lumabas. Ayon sa kanyang kapatid si Charlie Altamirano, natakot si Althea sa kanyang buhay at natakot na siya na ang susunod. Sa investigasyon, natuklasan ng Criminal Investigation and Detention Unit ng PNP ang sasakyan, isang black Mitsubishi Montero na nakarehistro kay Roselina Gamboa. Ngunit ang tunay na breakthrough ay nang ma-interview ang mga kapitbahay ni Althea. Madalas daw siyang sinusundo ng anak ni Roselina na si Fernando or Junior, na kamukha rin ng lalaki sa CCTV habang bumibili ng cheeseburger sa McDonald's. Dito nagkaroon ng pagdududa sa kwento ni Althea na nagkulang sa mahahalagang detalye. Pinalagay ang surveillance sa bahay ni Fernando at noong November 10, 2012, nakita ng pulis ang ama ni Fernando na umaalis ng bahay na may dalang damit na humantong sa pagkakaresolba ng sitwasyon. Natagpuan si Althea at Fernando sa gitna ng pagtakas gamit ang Mitsubishi Montero. Sa interogasyon, inamin ni Althea ang isang nakakatakot na plano. Ang kidnap ni Julie Ann ay pinagplanuhan nila ni Fernando, ngunit sinabing hindi nila balak patayin siya. Ang intensyon lamang ay turuan siya ng leksyon. Nagalit si Althea sa pagtatraidor ni Julie Ann sa kanyang pribadong buhay at napilitang humingi ng tulong kay Fernando at doon sinimulan ang madilim na pangyayari. Sa huli, ilang lalaki ang nakialam sa kalupitan. Binaril si Julie Ann at iniwan sa gilid ng kalsada. Ayon sa testimonya ni Wara Fehadi, siya ay paulit-ulit na abusuhin bago ang kanyang kamatayan. Sa kabila ng maraming aresto at legal na laban, nanatiling matatag ang pamilya Rodelas sa kanilang paghahanap ng hustisya. Hanggang September 2024, 12 taon matapos ang trahedya, isang hukuman sa Quezon City ang nagpawalang sala kay Althea Altamirano sa mga kasong nag-ubugnay sa kanya sa pagpatay noong 2012 sa kanyang kaibigan at kapwa-modelo na si Julie Ann Rodelas. Si Fernando O. Jr. naman ay hinatulan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong at inutusan ding magbayad sa pamilya ng biktima ng hanggang 500,000 pesos bilang danyos. Ang hatol ay ibinigay noong Biyernes, December 13, 2024 ng Judge Caridad Lutero ng Quezon City Regional Trial Court Branch 223. Ayon sa desisyon, natuklasan ng hukuman na kulang ang ebidensya upang patunayan ang pakikilahok ni Althea sa pagpaplano ng pagpatay kay Julie Ann. Gayon din, initusan ng hukuman ang pagpapalaya kay Althea sa Quezon City Female Dormitory, maliban lamang kung may iba pang kasong laban sa kanya na magbibigay dahilan para siya'y manatili sa pasilidad. Ang trahedya ni Julie Ann ay isang patunay na kahit na malapit na kaibigan
ay pwedeng gumawa ng karumaldumal na krimen. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutan i-like, i-subscribe, at i-turn on ang notification bell para updated ka sa susunod naming mga true crime stories. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.